Isa-isa na pong planong kasuhan ng administrasyon ni Bongbong Marcos yung mga Duterte supporter. Kung sa Senado po, may mga ugong-ugong doon para po magkaroon ng palitan ng liderato uli, plano pong kasuhan yung mga senador. Dito naman po, ang planong kasuhan po ng NBI ay si Attorney Harold Respicio, yung Vice Mayor po ng Isabela. So, ito po yung isa sa mga pinakamaingay po sa social media na nananawagan at tumutulak sa nga rito kay Bongbong Marcos. Ngayon, ano po ba yung mga possible na ikakaso po sa kanya ng NBI? So, sabi po rito ni Attorney Melvin Matibag ng NBI Director, inciting to sedition at rebellion nga daw po. So, ito pakinggan po natin kung ano po yung mga posible talaga na ikakaso. Kailangan kasi galing na mismo dito kay Attorney Melvin Matibag, NBI Director, kung ano po yung mga ikakaso rito kay Attorney Harold Respicio. So ito pakinggan po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button, at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Attorney Harold Respicio, Vice Mayor from Isabela, for his behavior sa social media. So ang tinitingnan nating kaso rito is inciting to seditions, rebellion, and unlawful use of means of publications, unlawful utterances. So ang nag-issue ng complaint affidavit, ang nag-execute is no other than Aboy Paraiso, and of course with the support ng ating USEC Precious Hipolito, no? So yun lang. Nag-file sila sa amin, we will do the investigation and case build that, and eventually we'll file it to the Department of Justice for proper disposition. Ito yung sa isang event na sinabi niya, Attorney Respicio, sabi niya, baka mautak itong mga ito, baka ituloy pa talaga nilang hindi patakbuhin si VP Sara, posible, di ba? Sumagot yung audience, malamang, Attorney Respicio, pero posible bang patayin? Posible, oo. Tapos sabi ni Atty. Respicio, ito ang tanong na seryoso. Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating constitution na demokrasya, ano ang sagot? Revolusyon. Tapos sabi ni Atty. Respicio, revolusyon. Atty. Respicio, baliwalain natin ang konstitusyon, di ba? Atty. Respicio, so willing ba kayong magrevolusyon? Sumagot yung audience, wow, willing ba kayong mamatay? Oo. Yun yung sagutan noon na pag tinignan mo yung elements ng mga crimes na binanggit namin, ando dun lahat pasok lahat. At isa siyang abogado. So, hindi rin maalis dito na maaari siyang kasuhan ng disbarment sa Integrated Bar of the Philippines. So, yun po yung statement ni Attorney Melvin Matibag, NBI Director. Kaya po kakasuhan daw nila itong si Attorney Harold Respicio. Ngayon, pakinggan naman po natin kung ano yung naging sagot ni Attorney Harold Respicio, at may hamon siya rito kay Melvin Matibag, NBI Director, at kay Bongbong Marcos. So ito pakinggan po natin. Matibag! Matibag! Takot ba kayo kay Matibag? Oy, parang takot kayo, hindi kayo sumasagot. Takot ata kayong makasuhan Oh! Iparinig nyo ito sa NBI sa Manila. Takot ba kayo kay Matibag? Isa pa. Takot ba kayo kay Matibag? Takot ba kayo kay BBM? Huwag kayong matakot mga kapatid. Ako si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Galing sa Northern Luzon. At ang Northern Luzon ay solid Sara Duterte! At kami doon sa Northern Luzon ay hindi natatakot. Kahapon, si Matibag, kinasuhan ako. Inciting to sedition. Inciting to rebellion. Bigyan natin siya ulit ng dahilan para kasuhan ako today. Gusto niyo yan? Alright?
Kinakabahan yung mga nakaupo sa harap. Si Mike, ang dami ng kaso. Nakasuhan rin yan kahapon eh. Nakasuhan rin si Senator Marcoleta. Para takutin kayong lahat. Pero natatakot pa kayo! Natatakot pa kayo! Alright! Maganda yan! Kapag sinabi ko matibag, sagutin ninyo yung damdamin nyo sa kanya. Pwede niyong sabihin, I love you. Or pwede niyong sabihin ng ibang bagay, okay? Lakasan ninyo, ha? Hindi yon inciting. Kasi tinatanong ko kayo, sumasagot lang kayo. Freedom of speech yun, di ba? Alright. Matibag! Alright. Isa pa. Lakasan ninyo, ha? Matibag! Gusto nyo next BBM? Alright, sagutin ninyo ang gusto natin gawin kay BBM. Ala, kinakabahan na sila. Ito, pwedeng illegal ito. Pero sabi nila, kinasuhan ako dahil meron akong sinabi nung nakaraang Rage Visayas. Tinanong ko kasi sila dun sa Visayas eh. Gusto nyo na ba silang patayin? Ay, wag kayo sumagot! Diyan tayo kinakasuhan eh. Kasi sinabi ko, gusto nyo na ba silang patayin? Hindi. Ang sinabi ko, gusto nyo na bang patayin? Alright, sandali. Pero ang korupsyon, hindi ba? Yun ang tinanong ko. Pag nagtatanong ka, hindi inciting yun, di ba? I'm just asking. And sumasagot lang kayo. Okay? Ngayon, gusto kong sabihin ninyo, ang gusto nating gawin kay BBM. Alright! Gusto nyo? Alright. Wag lang patayin kasi yung patayin, illegal yun eh. Alright? Okay, handa na kayo. Lakasan ninyo. Iparinig nyo kay BBM. Hanggang matakot siya sa kanyang upuan. BBM! Alright. Isa pa. BBM! Okay. Alright. Halo-halo. Pwede. Walang kaso yun. Walang kaso yun. Ito, isang tanong ito. Wala ulit kaso ito. Pero gusto kong tanungin sa inyo, ang sagot sa gusto nating gawin sa korupsyon. Pwede nating sagutin, panatilihin. Pwede rin naman nating sabihin, patayin. Alright? Lakasan ninyo, ha? Anong gusto nyong gawin sa korupsyon sa Pilipinas? Patayin! 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 Okay lang yan. Kapag may kakasuhan, ako naman ang kakasuhan eh. Handa naman akong makulong habang buhay. Sabi ko nga, handa akong magpakamatay eh. Hindi ba? Eh sabi nila, inciting daw yun kapag sinasabi kong handa ba kayong magpakamatay o handa akong mamatay? Eh si Ninoy Aquino nga, sabi niya Filipinos are worth dying for. Pero inciting ba yun? Hindi. Dahil lahat kayo ay bayani at willing kayong magpakamatay para sa ating demokrasya! Kaya tinatanong ko kayo ulit, willing ba kayong mamatay? Yun. Mamatay na tayong lahat. Sinong uunahin natin? Alright. Krimen yan. Kayo ang dapat kasuhan, hindi ako. Okay. Mga kababayan, ito po ay ginagawa nila sa atin para tayo ay takutin. Pero karapatan po natin magsalita, hindi po? Hanggat hindi naman illegal ang ating ginagawa.
Isa po akong abogado, alam ko ang sinasabi ko. Alam ko ang elements of inciting to sedition. Kapag ine-engganyo ko kayo, yun ang inciting. Pero kapag kayo ang sumasagot at tinatanong ko kayo, hindi inciting yun. Freedom of speech niyo yun. Kaya nila ako kinasuhan ay para tumahimik ako. Gusto nyo ba ako tumahimik? Gusto nyo ba ang tumahimik? Tatahimik ba tayo? Hindi po tayo tatahimik. Kayo po ang tunay na bayani ng ating lipunan ngayon. Dahil kayo po ay nag-ingay, meron po tayong nagawa. Meron tayong upper hand ngayon sa Senate. Yay! Imagine po ninyo, hindi kayo nagsalita. Hindi nila mararamdaman ang pulso ng taong bayan. Dahil ang taong bayan, sino ang gusto nilang presidente? Duterte! 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 Di ba? Dahil narinig yon ng mga senator, bumaliktad sila. Pero kapag hindi po kayo nagsalita, talo na tayo sa Senate. At kapag kayo ay pagbibigyan, si Boy matibag ngayon at matatakot at tatahimik, yung kanilang istorya niya ang masusunod. At malina ang appreciation ng ating mga elected officials sa Senate. At baka isipin nila gusto natin ng impeachment. Gusto ba natin ng impeachment? Gusto ba natin ng impeachment? Ayun. Kaya magpatuloy po kayo sa pag-iingay. Huwag po kayong papatibag kay matibag. Alright? Atin pong suportahan si VP Sara Duterte hanggang matapos yung impeachment process. At ipagdasal natin sa Panginoon na hawak natin ang mayorya until then. At makakaasa tayo ng susunod na maging Pangulo ng Pilipinas ay si VP Sara Duterte! 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 Yun lamang po. Maraming salamat, mga kapatid. Thank you very much, Vice Mayor!